Magandang oras mga katiyats, mga kababayan. Merong magandang video dito si Bustoyo na atin bigyan ng reaksyon. Ito yung pagbili niya ng 1908 Philippine Piso Coin. Philippine Piso Coin ito sa panahon ng pamamahala ng Amerika sa Pilipinas. Nagkaroon tayo ng 1908 at ang mas mahal diyan yung pinakasikat na 1906 kasi nga bihira na lang at kukunti na lang ang natira niyan sa sa buong mundo sa Pilipinas at pangalawa diyan ay itong 1908 na pinaka-rare coins na matagpuan sa Pilipinas o di kaya sa buong mundo. Kaya ang halaga pala nito, kaya kung meron kayong mga lulot-lula ay itanong nyo kung meron silang naitago na 1908 piso coin kasi 200,000 pesos ang halaga niyan. 200,000 pesos mga katiyats. Kaya hindi lang sa ginto tayo yayaman at magkaroon ng pera, kundi dito rin sa mga old coins na ito. Kaya ito'y aking ginawa ng reaksyon, pamamahagi natin kung anong mga paraan na magkaroon tayo ng pera sa panahon na ito na tagtuyot, panahon ng taghirap at panahon ng krisis mga kababayan. Kaya ito ang video atin panoorin, courtesy sa atin ng Boss Toyo Productions. Ba ito si Apple. Baba ito, malusog. Pwedeng Anong Okay, so nagumpisa ang entrance ng video na ito, ang entrada, sa pagsulpot nitong napakasikseng bibot. Bibot, yung kanta ng Black Eyed Peas. Napaka-bibot na artista daw ito ng Viva Max na productions. Artista daw siya. At sikat pala ito, mayroon ng 11 ka-movies na nagawa. At meron siyang dalang 1608 piso coin. Ayan, ang marka sa likod niyan ay United States of America. At ang harapan niyan ay yung babaeng nakaduster lamang na ang background ay Mayon Volcano. Okay, so ito daw ay naitago ng kanyang daddy at ibibenta niya kay Bustoyo ng 200,000 pesos. Kaya panoorin natin ang video. Ano tabing kita? Hindi, iba yung ako yung bubunot eh. Hindi. Pinoy Pawn Star to. Pawn Star. Pawn Star. Okay, patingin nga. Rudy, smell test. Uy, ang ganda ng rating na M64 1908. Alright, so ang coin pala na ito ay naka-slab. Malinis na ito at graded na. At very fine ang kanyang grado. Kaya ito'y mabibenta sa pinakamataas na halaga. Kaya meron tayong background dito kung bakit nawala ang mga piso coin na ito, bakit biglang naglaho. Ito yung dahilan atin pakinggan. 0.800 na pilak, 20.0 gram. Ang obverse at reverse na disenyo ay kapareho ng 1903 hanggang 1906 peso. Ang mga welga sa negosyo na pinaliit ang laki at bigat na peso ay ginawa sa San Francisco Mint mula 1907 hanggang 1912. Isang kabuoang 43 milyon at 100,000 maliliit na piso ang natamo sa pagitan ng 1907 at 1912. Ang karamihan sa mga ito ay nakalaan sa kaban ng Maynila bilang suporta para sa pera ng papel ng Pilipinas. Ayan, so ito mga kababayan ang dahilan kung bakit tinunaw yung mga malalaking piso na 1906, 1908 dahil nga sa very scarce na ang nickel at ang silver ay meron ng scarcity at tumataas na ang presyo. Kaya very impractical, hindi practical very impractical na maglagay tayo ng 100 peso coin na ang bibigat kasi ang lalaki niya. Mas malaki pa kasi yan sa Jose Rizal na piso. Ang piso na yan ay mas malaki. Kaya kung meron kang 5 ganyan ay talagang butas yung bulsa mo dahil ang bigat-bigat Kaya ang ginawa ng Amerika ay tinunaw at pinaliit nila yung size ng mga lumabas na mga 9 pero noon talagang malaki yan Kaya nga very collectible. At yung mga nag-survive na hindi na i-surrender na nasa alkansya ng ating mga lulo, ayun yung hahanapin natin ngayon, mga ka-TH, kung nasaan na yan. Kasi malaking halaga to 200,000, makakabili ka na ng sikanhan na kutsi at dalawang motorsiklo na maganda. Kasi motorsiklo ngayon, 60,000 pesos lang
Pag bibili ka ng 100, magandang klaseng motorsiklo. Kaya hindi lang ginto tayo yayaman, mga katiyets, kundi dito rin sa pagkolekta nitong mga antigong barya na panahon ng ating lulu't lula. Okay, balik tayo kay Boss Toyo. Siguro kung ano, 200K. Diba? 200,000? Sa inyo naman ako. Kasama ka? Ano yun lang, kasama yung case ng coin. Ay, aray ko. Case case. Hindi, joke lang. Ay, sige, amoy mo, amoy mo. Tinan mo kung may amoy pa. Wala na, di ba? Wala. Oh. Kanina, iba yung kanina. Bayan na lang ng per. Pag amoy ko, iba eh. Oh. Sira naman, kasi alam ko, mataas yung asking niya. Hindi ko alam kung ganun yung presyo. Per 1908, 19 MS64. MS64, nagre-range yan around 100, 150. Ayan, so napansin nyo ba si Armand, yung expert? Numista ito. Ano dito, merong ano to eh, merong YouTube channel, saka yung isa yung kalbo. Mga namimili din yan ng meron ding mga ano yan, shop na bumibili ng mga old coins. Kaya hindi niya na tiningnan eh, kasi nakalagay na kasi sa plastic. At yung plastic na yon ay yun yung kapag nabigyan ng grado yung inyong coins at nalinis na talaga at tawag diyan naka-slab na. Kaya hindi niya na binuksan kasi ano yan, unethical na buksan mo. Kasi nga pinakintab na yan eh, tapos hawakan mo pa, edi magkaroon yun ng pawis at mag-iba ang kulay. Oh, di ba? Hindi na tiningnan eh. Kasi may grado na eh. Kaya alam ni Armand na ang bilihan yan ay nasa 100 to 120. Bilihan lang yan eh, tapos ibenta mo 200. 200 talaga ang presyo niyan, pero kung bilhin ni Bustoyo ng 200, eh wala na siya, di ba? Wala nang profit. Kaya ang ginawa niya, of course, halos 50% cut off sa totoong presyo nito. Okay, so ngayon atin na panoorin kung paano tatawaran ni Bustoyo ito kasi napakaganda ng Chika Baby. Alam naman natin na talagang si Bustoyo eh may kahiligan din yan sa maganda eh. 'Di ba kasi laking bad boy eh. Kapag bad boy, mahilig ka sa Chika Baby. Kaya mabuti nga itong asawa niya hindi ganong silusa, no? Mapanood natin ngayon eh. Talagang inaano siya ng babae para maano siya eh. Para mabili ni Bustoyo ng mahal ay talagang pinakitaan siya ng babae. So ito yung video, patuloy tayo. Talagang once graded ka ng MS64 with that year, Yes. automatic, there's a base price. Yes, tsaka actually last parang 2 or 3 months ago, may naka-include na ganyan grade. Hammered siya ng 420k. 120. Nasold siya ng 120k. Alright, maraming salamat Sir Armand. Thank you very much. Ha? 80. Oh. Oh. 80 lang. 85 na. Eh kung meron pang may papakita pa na mas maganda-ganda. Ayan. 180. 86. Kasi parang kulang eh, no? Ay, ayun no? Hindi nga eh. Parang kulang eh. 86. Pwedeng Ito na, panoorin nyo ang taktika ng Chika Babe, mga katiyets ha. Galing 86, magiging 100 yan eh. Sa gagawin ito. O tingnan nyo kung anong mga hokage moves ng babae ha. Para makuha para mabudol si Bustoyo. Muntik na mabudol si Bustoyo kung wala lang yung asawa niya sa tabi niya. Wala na, binigay niya na yan ng 200k na yan. Kaya ito, panoorin natin. Anong... 150 na lang. Ah, Ayan. Plastado eh. Ayan oh. Gusto ko ang 15 sa po. 90,000. Mga ngali ka kaganda. Tingnan niyo yung mata ni Bustoyo. Ito, balik natin ha. Saan na ba yun? 90. Ayan yung mata ni Bustoyo. Naka yung ulo niya, nakadirekta yung ulo sa taas, pero yung mata niya nakatingin sa baba, klarong-klaro, ayan hindi nakita ng asawa, akala ng asawa na naisahan niya si Bustoyo, nakatingin, galing 90,000.
Actually, kakaganon, umangat-angat ka yan. Oh. Ang baba naman ng ano, ang baba ng 90. Baka naman ano, Ano? pwedeng 130 na lang. 100. Ayun. Nagiging 100 ha. Hindi, kasi maganda naman. 100 na to, inaano sabi ni Sir Arman, mas marunong ka pa sa expert. 100. Ano na lang, payag na ako, ano. Anong payag ka na? Saan ka payag? Dagdagan mo Sige, na payag lang. din ako. Asan? Hindi, dito, sa coins, o ano, Ano, dagdagan mo na lang ng, ano, pagmamahal. 120. 120 na lang. 120. Pagmamahal ha. Nai-hypnotize ako lang. Ganon. 120. Ay nako, sino bang hindi ma-mesmerize dyan, di ba? Makinis, bata, maganda, artista. Ay talagang maibigay mo yan ng subasta, di ba? Talagang bibilhin mo yan ng ano, ng yung wala ka ng profit dyan. Kasi nga, ano, di ba? Eh, binibili nga ni Bustoyo yung balisong lang eh. Ayan, naka-display sa likod niya oh. Yung balisong, 380,000, balisong ni Dincio Padilla. Eh, yan, peso coin yan eh. Tapos yan ay ano talaga yan, kahit ibinta sa labas yan, binibili yan ng mga coin collector. Yung balisong, walang balisong collector eh. Ang dami ng mga magagandang balisong sa labas. 'Di ba? Meron ng production doon ng balisong, hindi lang sa Pilipinas. Kaya yun talagang lugi talaga si Bustoyo doon sa balisong ni Dennis Padilla na binenta sa kanya last month. Grabe, 380,000. Pero dito sa piso, nagkuripot siya eh. Malaki ang ano niya dito eh. After 5 years to 250,000 na yan eh. Kaya jackpot na jackpot din si Bustoyo dyan. At hindi lang yan, magandang nagbenta, di ba? Good vibes yan, mga katihits. Good vibes. Okay, so ito na. Ito na ang huling tawad ni Bustoyo. Nai-hypnotize ako eh. Ha? Sige, deal na tayo 1. Ano, bakit? 100 lang, hindi natin ito mabibenta ng ganon. Ayun. Kaya na ba sa Muntik na maging 120 eh. Kung wala yung asawa eh, nabigay na eh. Kaya na ba sa Maganda at 100,000? malaki yan dito. Pero kailangan may hug. Sige, 120 may hug. Oh, love, 120 may hug. Wow, 20,000 yung hag niya. Ano siya, gold? Ano siya, gold? Ano siya, gold? Ayun, nadali ka. Ayun, mukhang nagsilos na si Mrs. eh. Kasi hug na eh. Mukhang gold daw eh. Ay baga gold digger, mga kababayan. Okay, so ito na, final. 100,000 na lang. Depende kung meron pang tatanggalin. Kasi tinanggal mo kanina 80. Naging 100 lang, 100. Laro din naman sabi mo, Rudy. 100. Oh. Take it up. Bakit late? Pwedeng ano na lang. Ano? Magtatali na lang ako ng buhok. Oh, magkatali ng buhok. Bakit? Buhok na lang eh. Tila mataas. Yun pa rin. Magkano? Wala tayong magagawa. 100. Ibang 100,000. Papayag na to. Ito, grabe ang titi. Saan okay na ako dyan? Bigay mo na. Bigay mo na. Okay. Okay na? Okay. Ayun. Ha? Okay. Ako nga kung may babae sa babae. Yeah. Ayun, bumigay. Bye. Thank you. 100,000 talaga ang bili ni Bustoyo. Sigurado na may profit sa dyan. Kasi 100 to 120 ang bilihan at ang pagbenta niyan ay 200,000 pesos. Mahigit pa sa susunod na taon kasi parang ginto yan eh. Taon-taon na nagtaas ang presyo. Kasi rare coin na, wala nang mga na-produce na ganyan. Kasi yan nga ay antique. Alright, sa mga ka-TH, ako'y magpaalam na at sa mga bago pa lamang sa channel, huwag kalimutan mag-subscribe. At ako'y magpasalamat sa Bustoyo Productions para sa binigyan natin ng reaction na video sa araw na ito. Maraming salamat sa lahat. Hanggang sa muli, paalam.